Ngayon, isi-share ko sa inyo ang pagpunta namin sa second smallest province in the Philippines, next to Batanes, ang Camiguin Island. Kilala ito bilang Island Born of Fire. Binubuo ito ng 5 bayan, pero may 7 bulkan sa buong isla. Kaya marami ding hot springs dito, but don't you worry dahil isa na lang ang active volcano dito. Mula Banglinguan Port, sasakay kami ng ferry. It will take around 1 hour to 1.5 hours at ang pamasahe ay 250 per person. Ayan, may nakasalubong pa kaming isang ferry na pabalik naman ng Balinguan. So parang dalawa itong malalaking ferry na bumibiyahe. May nagtitinda ng mga cup noodles sa loob pero pwede rin magbitbit ng pagkain. Camiguin! Kasi ano, paano kita kasi Pagdating ng aming sundo na multicab, ayan, wala na kaming pinalagpas na oras. Gumala na kami agad. Una naming nadaanan ay itong Camiguin Landmark. At sa tapat nito ay ang nag-iisang Jollibee na binuksan noong 2020. Pasunset na pala ito kaya mas na-enjoy namin ang gala dahil hindi na ganun kainit. May sariling airport pala ang Camiguin Island pero kung dadaan kayo ng Cagayan de Oro City, siguro ang biyahe ay nasa 2 oras papuntang Balinguan Port. Kapansin-pansin na walang masyadong sasakyan dito sa isla, mas na-enjoy ninyo ang scenery kapag multicab ang inyong sasakyan. Ang ganda talaga ng view ng sunset mula dito sa itaas. Pababa na kami papunta doon sa Sunken Cemetery. Ang islang ito ay hinulma ng ilang beses na pagsabog ng mga bulkan noon at itong Sunken Cemetery ay isa sa mga naapektuhan noong pagsabog ng Mount Vulcan noong 1871. In-enjoy muna namin ng saglit ang magandang view dito at nang makaramdam na ng gutom ay naghanap na kami ng makainan. Ang sarap ng nakainan naming barbecue dito sa tabing daan at parang kami lang ang tao with matching full moon pa yan. Kinabukasan maaga kaming nagising para pumunta sa White Island Sandbar. Nakarating kami sa White Island just in time for the sunrise. At habang pinapanood ang sunrise ay kumakain na rin kami dito ng aming breakfast. Pagkatapos naming kumain ay nagkanya-kanya na kaming pahinga at ang iba naman ay nag-swimming. Ang ganito, set 300 pa yung plus na mat. But the mat itself is 100. Grabe. Lakas naman. Kahapon din naman daw ganito kalakas. Matapos ang 2 oras ay bumalik na rin kami ng Camiguin Island. Ito yung time na medyo conscious na kami sa oras dahil kailangan naming bumalik agad ng Cagayan de Oro sa araw na yan. Dahil kinabukasan ay flight na namin pabalik ng Pero Manila. Ayan, nakapagbanlaw pa kami sa Ardent Hot Spring malapit sa aming tinutuluyan. 20 pesos lang ang entrance dyan. Pagkatapos namin mag-hot spring ay bumalik kami sa aming tinutuluyan para magbihis at mag-check out. Pero syempre, bago natin iiwan ang Camiguin, ay kailangan muna natin matikman ang kanilang seafoods dito sa floating restaurant. Bandang 2:00 na ng hapon nang umalis kami ng Camiguin, pabalik ng Balinguan Port, Misamis Oriental. Take note, kalahati pa lang ng Camiguin ang napasyalan namin. Marami pa ang pwedeng ma-explore sa Camiguin Island. Sana sa susunod, kasama ko na kayo.